is it for Jesus? All of my words gonna see this. I'm not broken, I am saved. All my sins are washed away. I got a brand new identity. I died to myself and he lives in me. Lives in me. I'm not who I used to be. 'Cause your love's got a hold on me. I'm a believer in the power of Jesus. Yeah, I'm a believer. Yeah, I'm not who I used to be. 'Cause your love's got a hold on me. I'm a believer in the power of Jesus. Yeah, I'm a believer. Hey,
Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa. Oh, good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. Today, Panginoon, sa'yo lamang namin inaalay ang aming papuri ng pagsamba. Thank you, Lord, and we worship your name. Nagtatangik nag-iisa, Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay mo ay iyong inalay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ng kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay
Pag-ibig mo di mapapantayan. Ang buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ang buhay naman ko. Natin sabay-sabay na awit. Pag-ibig mo di mapapantayan. Ang buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ang buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. So ang main kasalanan nating mga tao, mga anak, ay yung hindi pagkilala sa ating Panginoon. Dahil kahit maging mabuti ka sa kapwa mo, ipamigay mo yung pera mo, pero hindi mo kilala ang Panginoon Jesus, impyerno pa rin. Dahil hindi mabubuting gawa ang magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesus. To deliver the Word of God, please welcome Pastor Joshua Ryan Taghoy. Hello, good morning po sa bawat isa and welcome po ulit sa ating simbahay. Grabe, parang ilang linggo lang yung nakalipas at simbahay ulit tayo. Amen? I hope and I pray na bawat isa po sa atin ngayon ay masaya, blessed at nasa magandang kalusugan po tayo. Amen? So, bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan, samahan niyo po muna ako manalangin. Father God, salamat po sa araw na ito at patuloy niyo po kaming samahan, Lord, sa itong sa simbahay namin, Panginoon. And continue, Lord, to bless us, bless your word, at bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa patungkol sa iyong salita dahil alam namin, Panginoon, na yung salita mo, Lord, ay nagbibigay ng buhay sa amin, nagbibigay ng transformation sa mga kamalian ng aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Holy Spirit. Ikaw po ang mag-move sa aming kalagitnaan at kahit na ito po ay online lamang or virtual, alam namin, Panginoon, na yung presence mo ay hindi kayang limitahan ng kahit na anong bagay sa mundo na ito. Salamat po, Holy Spirit. Patuloy ka po na mag-minister sa oras na ito at tinataas ka po namin. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Again, good morning po. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan kong lalaki
nasa kalooban ka ba ng Diyos? Wow, grabe. Lalaki, nasa kalooban ka ba ng Diyos? Kung ang katabi mo ngayon ay lalaki, maganda, tanongin mo siya. Stoy, nasa kalooban ka ba ng Diyos? O, kasi napakahalagang maunawaan natin na kapag tayo ay nabubuhay sa mundo na ito, although meron tayong kalayaan para mag-decide para sa mga sarili natin, pero kapag tayo ay nag-decide sa mga sarili lang nating ideya, perspective, hindi tayo makasigurado na dalhin tayo nito sa maayos at magandang future. Amen? Kundi, makakasigurado lang tayo na tayo ay mailalagay dun sa tamang paglalagyan natin kung tama yung sinusundan natin. Amen? Kung tama yung daan na nilalakaran natin or kung tama yung someone na pinakikinggan natin. Kasi sa mundo na to, marami kang pwedeng pakinggan. Marami kang pwedeng kunin na advice. Marami kang turo na pwedeng malaman. Pero higit sa lahat, ang dapat na meron ka ay salita ng Diyos. Kaya lalaki, nasa kalooban ka ba ng Diyos? Para masabi na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, of course, dapat nasa ilalim ka ng gabay, nasa ilalim ka ng authority, at kasama mo talaga yung presence na ating Panginoon. At sigurado, kapag ka ang Diyos ang kasama mo, kapag naglalakad ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka ilalagay ng Diyos sa alanganin. Amen? Hindi kailanman ang Diyos nangarap na itong taong nilikha ko ay ipahamak ko, lalo kung kapag ka ikaw naman ay talagang may pananampalataya sa Kanya, never kang ipapahamak ng Diyos. Amen? Kaya, again, lalaki, nasa kalooban ka ba ng Diyos? Sa mga babae po na nanonood ngayon, pwede na muna kayong pumasok sa mga kwarto ninyo. Biro lang po. Lahat po tayo ay may matututunan dito. Amen? Okay. So, of course, simulan natin sa pagiging lalaki. Ang pagiging lalaki po ay hindi yan para bang tsamba na ginawa ng Diyos. Amen? Hindi yan parang nag-roll si Lord ng dice kung ang lumabas lalaki, lalaki ka. Amen ba? Pinag-isipan ng Diyos kung paano lalangin ang bawat tao. Kaya kapag ikaw ay babae, pinag-isipan talaga yan ng Diyos. At kapag ikaw ay lalaki, pinag-isipan niya ng maigi ng ating Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa atin. Amen? Kaya kung ikaw ay lalaki, of course, meron kang dapat na malaman at dapat na makita sa umaga na ito. Dahil ang pagiging lalaki ay meron kang malaking at mahalagang gampanin sa harapan ng Diyos. Although, hindi ko ito, sana po, wag po ninyo i-take na para bang ang lalaki ay mas special kaysa sa mga babae. Hindi po. Amen? Hindi po. Tayo po ay equal na nilikha ng Diyos, sadyang meron lamang po na iniligay ang Diyos sa isang lalaki, na lalaki lamang po ang po pwedeng gumawa. At meron din naman po na nilikha ang Diyos at iniligay sa babae, na babae lamang ang po pwedeng makagawa. Amen? Kaya compatible talaga. Ngayon po, kailangan natin pagpufokusan muna ay itong mga lalaki. Amen? Sana po mga babae, huwag kayong magtampo ha. Pero meron po tayong mapupulot na aral dito. Unang Korinto chapter 11 verse 3. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. At ang lalaki, ang siya namang ulo ng mga babae. At ang Diyos naman, ang ulo ni Kristo. So, patungkol po yung verse na ito, actually, pag binasa po ninyo yung mga naunang verse at sa mga sumunod na verse, patungkol po ito sa pagtatakip ng ulo regarding sa pagsasamba. Amen? Pero makikita rin po natin dito na inilalahad ni Pablo yung tamang order po na Diyos ang lumikha. Amen? Una, sabi doon,
Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Amen? So, hindi ang lalaki ang mas mataas kay Kristo, hindi kapantay ng lalaki si Kristo, kundi uluhan ng lalaki si Kristo. Amen? Then, at ang lalaki, ang siya namang ulo ng babae. Okay? So, kung ito ang lalaki, yung babae naman ay hindi rin sa itaas ni Kristo, hindi katapat ni Kristo, hindi katapat ng lalaki, kundi nasa uluhan niya yung lalaki. Amen? Hindi po ako ang nag-order po niyan, kundi si Pablo na nasa sa kanya ang Espiritu ng Diyos at nung kanyang isinulat ang mga sulat na ito para sa mga taga-Korinto, ay talagang inilahad ni Pablo ang tamang order. Amen? Si Kristo ang ulo ng mga lalaki at ang mga lalaki naman ang ulo ng mga babae at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Amen. Hallelujah. So, may kita natin dito na may order talaga. At ito yung order na hindi natin po pwedeng pagpalitin, hindi natin po pwedeng ibahin ang kahit na sino sa atin dahil hindi naman po, una sa lahat, hindi po tao ang lumikha ng ganyang order. Ang lumikha po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Kaya kapag sinubukan ng tao na ibahin na ang lalaki ay nasa ilalim siya ng babae, pinapalitan natin yung ayos na ginawa ng Diyos. At kapag ginawa naman natin na yung lalaki ay mas mataas kaysa kay Kristo, teka, parang mas malaking problema ata yun. Amen? So, kung ano po yung sinasabi ng Biblia na order, yun po ang dapat na masunod. Amen? Kaya, kung pagpufokusan natin yung lalaki muna, amen, pagfokusan muna natin yung lalaki, may kita natin na talagang merong nakalaan na gampanin itong mga lalaki sa Diyos at sa babae. Amen. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, lalaki. Sige po, lalaki. Yan. Nasa kalooban ka ba ng Diyos? Yan. Napakahalagang tanong yan. Kung babalikan natin yung Biblia, yung spiritual image ng Diyos ay masculine. Amen? Lalaki, di ba? Kaya ang tawag natin sa Diyos Ama ay Ama. Amen? At kapag binasa din natin ang Bible, mababasa natin na ang pronoun ng ating Diyos ay ang ginagamit, He. At si Jesus Christ, nagkatawang tao siya sa anyo ng isang lalaki. Grabe, amen ba? So, then, at ang majority ng mga tinawag ni Lord pag binasa natin ang Bible ay mga kalalakihan din. Ang unang nilikha ng Diyos, lalaki. Ang madalas na nababanggit sa Bible, lalaki. Noah, Abraham, Isaac, Jacob, marami pa. Amen? Hanggang sa dumating yung mga hukom, although si Deborah ay babae, pero karamihan, majority talaga ay lalaki. Sila Samson, so marami pa. Then, hanggang sa naging nation sila, naging hari naman, lalaki pa rin. Amen? Lalaki talaga. At pagdating sa New Testament, si Jesus Christ na nagkatawang tao sa anyo na lalaki, ang hinanap niya na 12 disciples ay lalaki din. Amen? So, pinapakita po talaga ng Biblia na ang pagiging lalaki ay merong isang mahalaga at malaking gampanin sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi po nagkamali ang Diyos na ginawa kang lalaki. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos. At dapat mong malaman yung mga bagay na dapat nating ginagawa para mai-align natin yung ating mga sarili sa Diyos at makapaglakad tayo sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sa panahon po natin ngayon, actually, hindi lang ngayon,
maging noon pa man, yung image talaga ng lalaki ay sinisira ng kaaway. Amen? Merong pagkalito pagdating sa mga sa gender. Amen? May pagkalito. Lalaki, pero ang pakiramdam niya ay hindi siya lalaki. Parang ganyan ang nagiging dilema ngayon ng ibang mga lalaki sa panahon natin. Bakit? Kasi ini-influence tayo ng kaaway, ni Satan, para ma-disalign tayo doon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil kapag ang isang lalaki ay na-disalign, nawala doon sa alignment natin sa Diyos, of course, mawawala tayo doon sa kalooban ng Diyos. At pag wala tayo sa kalooban ng Diyos, hindi mapangyayari yung nais ng Diyos sa buhay natin. At yun ang gusto ng kaaway. Amen. Yun po ang gusto ng kaaway. Dahil wala naman pong ibang nais ang kaaway. Sabi po sa 1 chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw pertaining kay Satan as magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Yun lang ang goal ng kaaway. Magnakaw, pumatay at mangwasak. Kaya winawasak yung image ng lalaki. Ninanakawan tayo ng blessing, ninanakawan tayo ng promises mula kay Lord. Ayaw niyang mangyari yung promises ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung naririnig mo itong mensahe na to at meron kang kalituhan ngayon dyan sa identity mo, sa gender mo, nako kapatid, ito po ay isang magandang senyales na ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Nangungusap sa bawat isa sa atin na hindi pa huli ang lahat para matagpuan natin ang tunay nating sarili. Ang tunay na ikaw sa harapan at salita ng ating Panginoon. Amen? Matatagpuan lang natin yung sarili natin. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng tao, hindi sa kung ano ang dikta ng mundo na to, kundi sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil never nagkamali si Lord ng pagpili sa'yo, ng pag-create sa'yo. Amen. Ngayon, kung ikaw naman na wala namang kalituhan dyan sa'yo sa pagiging lalaki mo, pero may kailangang itama sa kung paano tayo mag-behave bilang lalaki, nako, kailangan mo rin itong mapakinggan dahil hindi lang dapat tayo maging tama sa kung ano yung term ng pagiging lalaki sa puso sa buhay natin na para bang okay, lalaki ako, alam ko na yon, enough na yon. Hindi po. Kailangan matuto rin tayong mamuhay bilang lalaki na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sa harapan ng Diyos, ang lalaki ay may malaki at malaking gampanin. Amen po ba? Hallelujah. So, ang isang lalaki ay dapat, una, may connection kay Kristo. Kapag lalaki ka, dapat may connection ka kay Kristo. Sa binasa nating verse kanina, first, sa unang Korinto chapter 11 verse 3, ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Amen. So, pinapakita doon yung order na ikaw na lalaki, ang ulo mo ay si Kristo. At ang ulo, hindi yan hiwalay sa katawan. Amen. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay lalaki, hindi po pwede na hiwalay ka kay Kristo. Hindi po pwede na wala kang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi po pwede na wala kang pagkakilanlan kay Lord. Hindi mo kilala ang Panginoong Yesus. Wala kang relasyon sa Kanya. Amen. Sa panahon natin ngayon, ako, mga lalaki, para bang napaka-boring na sa atin kapag maglaan ng oras sa ating Panginoon. Mas gusto pa natin na makipagbarkada, makipag-inuman, tama ba? Kesa maglaan ng oras sa ating Panginoong Yesus. Kailangan connected ka sa Diyos. Amen? Kasi lalo kung ikaw, nagbumubuo ka ng pamilya or nagde-desire ka manligaw,
Hindi po pwedeng hiwalay ka kay Kristo. Dahil, anong mindset yung dala-dala mo sa pagbuo mo ng pamilya? Kung hindi si Kristo ang ulo mo. Anong mindset ang meron ka sa panliligaw kung ang utak mo ay hindi kay Kristo? Kaya nga maraming lalaki ngayon, manliligaw lang para ano? Minsan yung iba, sorry for the term, pero yung iba para makaisa lang, makabuntis lang. Yun lang ang ginagawa ng ibang mga lalaki. Bakit? Iba kasi yung ulo, iba kasi yung mindset, iba yung nasa isip. Amen? Iba yung tingin sa mga babae, iba yung tingin sa buhay. Gusto nila, happy-happy lang. Walang mindset ni Kristo. Amen? Pero kapag ka ang lalaki ay merong mindset ni Kristo, ang utak niya ay kung ano yung iniisip ni Kristo, titignan niya yung babae sa kung paano tignan ni Kristo ang mga babae. Amen? Titignan mo yung buhay sa kung paano tignan ni Kristo ang buhay. Yung pamilya na bubuuhin mo, hindi ka mag-iisip na, paano kaya? Bahala na. Hindi. Kung ano yung mindset ni Kristo, yun ang dala-dala mo. Hallelujah. Amen? Kaya ikaw, bilang lalaki, dapat may connection ka kay Kristo. Hindi pwedeng wala. Kaya babae, kapag kami manligaw sa'yo, at walang connection kay Kristo, hindi kilala si Jesus Christ, nako, sa kanino ka ipapakilala niyan? Saan ka dadalhin yan? Amen po ba? Hallelujah. So kapatid, lalaki, bro, umanay ka kay Jesus Christ. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior. Kilalanin mo siya. Kilalanin mo siya. Of course, kapag meron kang connection kay Kristo, susunod na punto natin, 1.1, dapat nananalangin ka. Ang patunay na ikaw ay may connection kay Kristo, dapat nagpipray ka. Amen? Dahil wala namang ibang paraan para kumonect tayo sa Diyos. Pwede ba na mag-message ka sa messenger kay Lord? Pwede mo ba tawagan si Lord? Wala namang ganun. So kung totoong may connection tayo sa Diyos, dapat nananalangin tayo. Lalaki, yun tayo. Amen? Dapat nagpipray ka. Sa Bible, ang mga tinawag ni Lord para maging priest, maging prophet, sa priest, lalaki talaga. Sa prophet, wala akong mabasa na merong babae. Kung meron man, alalahanin ko. Amen? So, kung makikita natin, yung mga priest na tinawag ni Lord para mag-operate sa temple, mga prophet na tinawag niya, majority talaga lalaki. So pagpapakita na pag ikaw lalaki ka, may connection ka sa Diyos, dapat nagpipray ka. Dahil ang tunay na connection sa Diyos ay nananalangin ka. Hindi mo po pwedeng sabihin sa mga tao na, kilala ko ang Diyos, may faith ako sa Diyos, pero ang totoo hindi ka naman nagpipray. O pwedeng maloko mo yung ibang tao sa bagay na yon, pero never ang Diyos. Sabihin ni Lord sa'yo, teka, kailan mo ako kinausap? Amen? So, kapag ka may connection ka kay Kristo, dapat nananalangin ka. Then, sunod. 1.2. Of course, kapag ikaw ay may connection sa Diyos, dapat nagbabasa ka ng Biblia. Amen? Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa prayer, although nagsasalita doon ang Diyos sa atin, nangungusap, at yun din ang pagkakataon natin makapagsalita sa Diyos. Pero pag nagbabasa tayo ng Word of God, ng Bible, ang Diyos ang nagsasalita sa atin through His Word. Yun ang communication. Nagsasalita ka kay Lord sa prayer. Pag nagbabasa ka ng Bible, si Lord naman din ang magsasalita sa iyo. At pag si Lord ang nagsalita sa iyo sa Bible, through Bible, walang mali doon. Dahil Word niya yun.
Amen. Hallelujah. So, kapatid, bro, magbasa ka ng Bible. Pakikuha na yung Bible dyan sa aparador ninyo na may alikabok na. Basahin na natin. Amen? Dahil yung salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay natin bilang mga tao. At kung ikaw, kung ikaw, lalaki ka na may pamilya, nagbabala ka mag-asawa, ito'y magiging gabay mo sa pagbuo ng pamilya. Amen? Yung Word of God ay hindi lang to source of encouragement. Ito ay guidance natin sa pang-araw-araw na buhay. Amen? So, Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Bakit? Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung magagawa mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Hallelujah! Kung gusto mong umunlad at magtagumpay sa buhay, sabi ni Lord, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Sabi pa doon, pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Kung gusto mong umunlad at magtagumpay. Pero kung ayaw mong umunlad at magtagumpay, nako, sayang. Dahil free yung word ni Lord sa atin. Amen ba? Pwede ka na magbasa online. Da-download mo na lang. May mga free Bible pa na binibigay dyan. At for sure, meron tayong mga Bible sa mga bahay natin, hindi lang nabubuksan. Kaya, pagkakataon na natin ito para buksan yung ating mga Biblia. Amen? Hallelujah! Pag may connection ka sa Diyos, kay Kristo, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia, at pangatlo, 1.3, ikaw dapat ay nangunguna sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Joshua chapter 24 verse 15, pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates? O sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirahan ninyo ngayon? Pero para sa akin, sabi ni Joshua, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Grabe, isang tatay, isang lalaki. Sinabi niya, pero para sa amin, para sa akin, at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Grabe. Tatay ang nagsalita, ang nag-decide, ako at ang pamilya ko maglilingkod kami sa Diyos. Kaya kung ikaw tatay ka, dapat ikaw talaga ang nag-lead sa pamilya mo sa pag-serve kay Lord. Kaso, ang mali, ganito ang nangyayari. Tatay ang nangunguna para pigilan ang pamilya na maglingkod sa Diyos. Pupunta ang anak sa simbahan. Hindi, maglaba ka dito. Pupunta ang anak sa simbahan. Hindi, magluto ka dito. Ang dami ng inutos. Amen. Dapat tayo ang nangunguna sa paglilingkod kay Lord. Ipakita natin na maganda tayong ehemplo. Hindi lang sa mga pananalita natin o sa kung paano tayo mag-provide, kundi sa kung paano tayo mag-serve kay Lord. Paglingkuran natin ng Diyos, ikaw dapat ang manguna, tatay. Amen. Kung ikaw, lalaki ka, hindi ka pa naman magulang, dapat kayo nag-serve ka na kay Lord. Dahil paano mo hihikayatin yung pamilya mo sa hinaharap kung ngayon pa lang hindi ka na nagsuserve? Amen. So kapatid, mag-serve ka na. Hindi po ako galit, ha? Ganito lang talaga yung gigil ko pagdating sa gantong mensahe kasi dapat nating may align yung mga sarili natin sa kalooban ng Diyos bilang mga lalaki. Amen? Dahil sa panahon natin ngayon, iba na yung gusto ng mga lalaki gawin. Iba na yung takbo ng kanilang mga isipan. Wala na ang Diyos. Wala nang parte ang Diyos sa isipan ng mga lalaki ngayon. Na kung titignan natin, tayo dapat ang nangunguna sa lahat.
pagdating kay Lord. Amen. Hallelujah. So, lalaki, simulan natin mag-serve kay Lord. Amen? Simulan natin mag-serve kay Lord. Hindi yung tayo pa yung ini-invite ng mga babae. Amen? Oo, antayin mo pang invite ka ng babae bago ka pumunta ng church eh. Kailangan mag-invite muna sa'yo, yung crush mo eh. Or minsan, asawa natin yung nag-invite sa atin sa church. Hindi na. Simula ngayon, ikaw ang gigising ng umaga, ikaw ang gigising sa asawa mo, ikaw ang gigising sa pamilya mo. Sabihin, maligo na, mag-asikaso na, mag-serve tayo kay Lord. Di ba? Ang ganda ng ganon. Hindi yung nakahilik tayo, yung asawa natin, sinisipa-sipa na tayo, ayaw pa rin natin magpagising. Tapos ang ending, hindi, ikaw na, ako. Bakit? Lasing kasi kagabi. Amen? Pero salamat kay Lord dahil may panibagong chance tayo. Amen? Hallelujah. Itayo natin ang bandera ng mga lalaki. Amen po ba? Hallelujah. Tayo natin. Di pa huli ang lahat. Ipakita natin kay Lord na hindi siya nagkamali ng paglikha sa atin. Hallelujah. Then, pangalawang point. Of course, pag lalaki ka, marunong ka dapat mamuno. Yung pagiging leader. Amen? Kung titignan natin yung order, ang Diyos ang ulo, then nasa baba tayong mga lalaki. Amen? So hindi tayo ang leader ni Lord. Ang nililid natin ay yung babae. Kung saan natin sila dadalhin ay depende sa'yo. Depende sa'yo bilang lalaki. Kaya nga kapag hindi matino yung leader, hindi magiging maayos yung patutunguhan. Kapag hindi matino ang tatay, malaki ang chance na hindi maging matino yung sambahayan. Although, may mga babae na talagang grabe, sinisikap niya. Talagang ayaw ng lalaki maging matino. Iaangat ng babae yung buong sambahayan. Hirap na hirap yung babae. Bakit? Hindi naman kasi nakadesign sa kanya yun eh. Amen? Nakadesign sa'yo bilang lalaki. Ikaw yung leader. Ikaw yung ulo ng babae. Ikaw dapat yung nag-aangat at susuportahan ka lang ng babae. Amen? So dapat, pag leader ka, ikaw ang ulo ng babae, dapat maayos kang mag-isip. Matino ka mag-isip. At yung isip mo, dapat yung isip ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo mo. Hindi yung basta-basta lang. Amen. Nakadepende sa iyo, tatay. Nakadepende sa iyo bilang lalaki. Bro, ikaw na may girlfriend ngayon, ikaw na nanliligaw, ikaw bilang isang lalaki individual, nakadepende sa iyo yung patutunguhan ng pamilya mo someday. Nakadepende sa iyo. Kaya dapat matino ang isip. Dapat maayos yung takbo ng isip natin. Amen. Hallelujah. 2.1. Pamumuno ayon sa salita ng Diyos. Salmo chapter 119 verse 105. Ang salita nyo'y ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Hallelujah. So kapag ikaw ay leader, ikaw yung nasa unahan. Ikaw yung nagle-lead. At ang magbibigay ng liwanag sa dadaanan mo bilang isang leader, walang iba kundi salita ng Diyos. Wala na pong iba. Amen? Salita ng Diyos, yan ang magiging gabay mo, yan ang magdadirect sa'yo, yan ang magbibigay sa'yo ng wisdom. Yan talaga, salita ng Diyos. Kaya kapag walang salita ng Diyos, kahit na maging tatay ka ngayon, magpakasal ka, di natin alam kung saan mo dadalhin yung family mo. Amen po ba? Hallelujah. So, pamumuno ayon sa salita ng Diyos. 2.2, pamumuno ng may kahusayan. Amen. So, ang pagtatayo ng pamilya ay hindi po yan basta-basta. Amen? So, bilang lalaki, ang isa sa mga magagandang regalo na po pwede nating matanggap mula sa Diyos ay yung magkaroon ng asawa, makabuo ng pamilya.
Amen? Ngayon, kapag ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos para maging tatay, maging asawa, dapat gawin mo yung task mo bilang isang lalaki, bilang isang tatay, bilang isang ama na merong kahusayan. Amen. Hallelujah. Wag naman yung bara-bara. Oo. Wag naman yung parang walang patutunguhan yung pamilya. Dapat meron kang vision, meron kang goal, merong disiplina. Dapat may maayos na patutunguhan yung pamilya mo. Lagyan mo ng kahusayan. Amen? Kung yung ibang bagay nga nagagalingan natin, how much more yung binibuild nating family. Amen? Dapat mas lalo nating galingan. Hallelujah. Then, 2.3. Pamumuno ng may pagmamahal. Efeso chapter 5 verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Then Efeso chapter 5 verse 28. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Wow. Pagpapatunay na kung mahal mo talaga ang sarili mo bilang isang tao, bilang isang lalaki, bilang isang asawa, dapat mahal mo yung kabiyak ng puso mo. Amen? Mahalin natin. Minsan pa naman, yung mga tatay, di ba, parang nawawala yung love. Dahil ang gusto nating i-portray sa family natin, matikas ako. Kaya, kahit mali ako bilang tatay, hindi, ayoko. Bala kayo dyan. Parang nawawala yung love eh. Pero dapat, marunong tayong magpakumbaba, marunong tayo na, ipakita yung pag-ibig natin sa ating pamilya, especially sa ating mga asawa. Amen? I-lead natin yung ating mga asawa, ating buong pamilya, na merong pag-ibig sa ating puso. Okay lang na pabrusko-brusko ka, pero dapat nararamdaman nila yung pag-ibig diyan. Amen? Hallelujah. Then, pangatlong point, first, tagapag-ingat. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng mas malaking katawan at nagtataglay ng yung bang mas malakas na yung strength natin kaysa sa babae, hindi para abusuhin sila. Hindi para pagmalupitan sila, hindi para saktan sila, o pagbuhatan sila ng kamay. Binigyan tayo ni Lord ng mas malaking katawan at yung lakas na mas angat kaysa sa babae para po protektahan sila. Kaya nga tawag sa ating mga lalaki, di ba? Lalo pag ikaw ay nagpamilya na, haligi ng tahanan. Haligi. Pag haligi, ikaw yung para bang wall, foundation. Protector ka. Amen. Huwag mong gagamitin yung laki ng katawan mo para manggulpi ng asawa, manggulpi ng babae. Hindi po. Amen? Ginagamit yan para protektahan sila dahil yun ang pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa Bible, talagang nung time na yung mga asawa nila Joshua, kinuha, ginawang slave, ginawang captive, grabe yung hinagpis nila. Pero dahil sila ay lalaki, kasi natira sa camp nun, yung mga babae, yung mga anak. Oo. Ngayon, pagdating doon, pagdating nila, wala na yung kanilang mga asawa, hinuli na. Ginawa ng slave. Pero ginawa nila, pinuntahan nila para iligtas. Grabe. Ganon dapat. Amen. Protector tayo. Hallelujah. Hindi natin hahayaan na merong someone na mananakit sa ating pamilya. Amen po ba? Siyempre, una dyan, sa pamilya natin, tagapag-ingat tayo sa pamilya natin, sa asawa natin, at sa mga anak natin. Una, physically. Protektahan natin sila. Hallelujah. The next is yung ating relationship sa kanila. Hindi lang sila physically,
kundi yung relationship natin sa ating asawa, protektahan natin. Yung relationship natin sa ating mga anak, protektahan natin. Wala tayong papayagan na sino man or anuman na po pwedeng manira ng ating relasyon sa ating pamilya. Poprotektahan natin sila. Amen? Hallelujah. So, yung mga temptation, wala yan. Protektahan yung pamilya. Protektahan yung relationship natin. Yung mga anak, binubuli. Yung mga anak, may bad influence mula sa labas. Protektahan natin sila. Protektahan. Ingatan natin sila dahil tagapag-ingat tayong mga lalaki. Then 3.2, tagapag-ingat ng pananampalataya. Kung ikaw na lalaki ay kumilala na sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay kumilala sa totoong Diyos, yung Diyos na totoo po yung Diyos na sinasabi ng Bible, yung Diyos ni na Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, yung Diyos po natin. Amen? Yung Diyos ng Biblia. Kapag kayang Diyos na yan, ang kinikilala mo, ang tinanggap mo sa buhay mo, pinaglilingkuran mo, protektahan mo yan. Huwag kang papayag na mayroong kakatok sa pintuan ninyo at mayroong ipapakilalang ibang Diyos. Huwag kang papayag na habang naglalakad ka dyan, biglang may kakausap sa iyo at gusto kang paniwalain sa ibang Diyos na hindi naman sinasabi ng Biblia. Amen? Wala kang ipapalit na Diyos, wala kang babaguhin sa Kanya, kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Wala na pong iba. Protektahan yung pananampalataya mo at ng pamilya mo. Kargo mo ang pamilya mo, kapatid. Kargo mo. Pag ang pamilya mo, ang anak mo, sumasama sa ibang kabataan, sa ibang Diyos, hatakin mo, hindi po pwedeng ganyan. Amen? Kasi, hindi lang, ang tinitingnan natin dito ay yung eternal life niya. Amen? Hindi tayo papayag na bilang mga tatay, ikaw, tinanggap mo si Lord, sa heaven ka, then yung family natin, hindi natin makakasama sa heaven. Hindi po pwede. Amen? Kaya at all costs, protect our family. I-protect din natin yung faith na meron tayo at yung ating family. Hallelujah. Mga tatay, grabing hamon to ngayon. Amen? Kailangan mamuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Kailangan maging iba tayo sa kung ano yung dikta ng mundo na ito patungkol sa mga lalaki. Amen? Dapat iba tayo. Dapat naka-align tayo or naka-ayon tayo sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi sa kung ano yung sinasabi ng mundo na to. Kung yung mga tatay ngayon dito sa mundo na to ay nahuhumaling sa babae, nahuhumaling sa sugal, nahuhumaling sa manok, sa pagsasabong, sa pag-addict, dapat iba tayo. Dapat iba tayo. Ibahin natin yung mga sarili natin. At intentional po yan. Dapat intentional mong gagawin yan. Choice natin yan bilang mga lalaki. Ayusin natin. Amen? Kung ang uso ngayon sa mundo na to ay hiwalayan ng mag-asawa, hindi tayo makikiuso. Kung ang uso ngayon dito sa mundo na to ay impluwensyahan ng ibang tao yung pamilya, hindi tayo papayag bilang mga tatay. Kung mag-i-stick tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen, tatay. Maglakad ka sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay bubuo ng pamilya, hanapin mo si Kristo. Mag-build ka ng relationship sa Kanya. Kapatid, kung ikaw naman wala ka pang relasyon sa Diyos, tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Maniwala ka na siya ay namatay para sa iyo. At paglipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli para pagbayaran lahat ng kasalanan mo. Pag ikaw ay naniwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo, ikaw ay maliligtas at bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Baguhin natin yung pananaw ng ibang tao patungkol sa atin bilang mga lalaki. Ang ganda, di ba, na isang araw, lalapit sa'yo yung anak mo at sasabihin sa'yo, halimbawa, babae yung anak mo, sabihin sa'yo ng anak mong babae, Papa, Tatay, Daddy, gusto ko pag nag-asawa ako yung katulad mo. Di ba? Lalapit sa'yo yung anak mong lalaki, Daddy, gusto ko pag naging
Pag naging tatay ako, katulad mo rin. Amen. Ayaw natin marinig yung sasabihin ng anak natin. Or, siyempre, di man nila sasabihin sa atin. Maririnig natin mula sa iba na, ang sabihin nila, ayoko maging katulad ng tatay ko. Kung mag-aasawa ako, kahit sino, basta wag yung katulad ng tatay ko. Di ba? Ang hirap nung ganun. Ang hirap tanggapin nung ganong salita mula sa ating mga anak. Ang gusto natin, yung ipagmamalaki tayo ng anak natin, ng pamilya natin, ng asawa natin. Hindi nang dahil magaling tayo, hindi nang dahil sa kung anong meron tayo, kundi nang dahil sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Father God, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng malawak na pangunawa at malawak na pagtingin patungkol, Lord, sa amin bilang mga lalaki. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat po sa mensahe na to dahil dinadala mo kami, Panginoon, sa kaayusan, dinadala mo kami, Panginoon, sa mas mataas na pangunawa patungkol sa pagkatawag namin bilang mga lalaki. Lord, I pray today na sino man, Lord, ang mga tatay, ang mga binata, ang mga lalaki na nakikinig ngayon, Lord, I pray na patuloy mo silang huhulmahin at patuloy mo silang i-guide doon sa nais mo sa kanila, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. And I rebuke, Lord, every temptation, every works of the devil, every stronghold, Lord, every lies, Panginoon, ng kaaway sa aming mga buhay, every deception, Panginoon, lahat ng ito ay winawasak ko sa pangalan ni Jesus dahil kaming mga lalaki, Panginoon, ay gagamitin mo para ma-advance, Lord, yung kingdom mo, maipalaganap yung maayos na impluensya, yung influence from heaven, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, sa aming family, sa aming mga asawa, sa aming anak, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng tao na kilala namin at makakasalamuhan namin, Panginoon. Gamitin mo po ang aming mga buhay para mapapurihan ka at mabigyan ka, Panginoon, ng mataas na parangal. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka namin itinataas at tanging pangalan na Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat at patuloy nating pinapasalamatan si Lord sa oras na ito. Thank you po and God bless you all. Magandang umaga po sa bawat isa at sa bawat pamilya na nanonood po nito sa kani-kanilang mga tahanan. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating Holy Communion. Ang Holy Communion po ito ay ginagawa natin bilang pag-alala or remembrance sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross para sa ating lahat, para tubusin ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya hindi na natin kailangan pang gawin or ulitin muli ang ginawa ni Lord. Pero ang magagawa po natin ay i-acknowledge at i-appreciate ang tinapos si Lord sa cross para sa ating lahat. At dito sa Holy Communion, mahalaga na meron po tayong hinanda na bread or biscuit, kung ano po meron kayo dyan, dahil ito po ay nag-symbolize ng body ni Jesus Christ. At juice, kahit anong kulay, wala pong problema, dahil ito po ay nag-symbolize ng blood ni Jesus Christ. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 19 to 20, "And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin. Verse 20, "In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Inamin po natin. Sige po, pray tayo. Yes, Jesus Christ, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. We appreciate you, Lord, and we acknowledge you, Panginoon, sa ginawa mo sa cross. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal at pagpapatawad na patuloy mong pinaparanas, Lord, sa aming mga buhay. Hindi man namin kayang higitan, Lord God, or ibigay, Panginoon, ang ginawa mo, Lord. Pero salamat, Panginoon, sa
pag-sacrifice, Lord God, ng buhay mo sa cross para sa aming lahat. Itong aming buhay po ay sa iyo at ikaw ay sa amin, Lord. In Jesus' name, Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. This is JP Maguliado, one of the primary leader ng Yeshua Harvester Church, Caloocan. And as we go on to the next part of our Sunday service, samahan niyo po ako na manalangin. Father God, we thank you for this day. We thank you for all the things that you have provided for us, for all the good things that you have done in our lives. And God, we're humbly asking for your wisdom and knowledge, Lord. Samahan kami, Lord, ng iyong presensya at maunawaan namin, ma-absorb yung iyong salita. Salamat po for the heart of a giver na mayroon ka para sa amin. We thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Salamat po sa bawat isa. Antay din ng mensahe kanina at ito pong next part ng atin pong programa ng Diyos ngayong umaga ay turuan tayo ni Lord na maging giver. Tama po. Kasi hindi po talaga ugali ni Lord yung maging isang madamot. At today, samahan po ninyo ako sa 2 Corinthians chapter 9 verses 10 to 12. Okay, sige po. Sa verse 10, ang Diyos na nagbigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin naman sa kanila. At sa verse 12 po, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat sa Diyos. Sige po, palapakan po natin si Lord doon sa message. Ang sarap isipin na yung pagbibless po sa atin ni Lord ay meron pong purpose, no? Meron pong dahilan si Lord ng kung bakit nga tayo pinagpapala sa bawat araw. Mahalaga pong i-acknowledge natin na si Lord po ang source, ang pinagmulan ng lahat ng bagay na meron tayo. Ibig sabihin, kung ano man yung meron tayo ngayon, pera, pagkain, lakas, trabaho, no, school, lahat po yan ang galing kay Lord. At hindi lang siya basta nagbibigay, kundi po pinaparami pa niya, no, para mas marami tayong magawa na mabuti. Parang yung isang magsasaka na binibigyan po ng binhi, tapos pag itinanim po yung binhi ay mas dumarami, no? Nagmumultiply po yung blessing ni Lord kapag yun po ay ating itinatanim. At pinapayaman po tayo ni Lord para tayo po ay maging blessing din po sa kanyang church, sa kanya pong mga gawain at sa ibang tao. Hindi lang po para sa sarili natin yung mga blessing na natatanggap natin, kundi binibiyayaan tayo ni Lord para maging mga generous din po tayo sa ibang mga bagay, kahit po malaki o maliit man yan. At hindi po kailangan na mayaman ka. Ang mahalaga, willing kang magbalik sa Diyos. Ang pagbibigay po ay nagdudulot ng pasasalamat sa Diyos. Kapag tumutulong po tayo sa gawain ni Lord, tayo po ay nagiging generous giver sa loob po ng simbahan, nagiging generous giver po sa ibang mga taong nangangailangan. Natutulungan natin sila at glory to God kasi natutulungan natin sila, at dahil po doon yung mga tao po na yun ay nagpapasalamat kay Lord dahil po sa kung ano man yung bagay na natanggap nila. So, hindi lang tulong po, hindi lang po ito basta tulong, kundi yung pagbibigay po ay i-consider natin, yung pagbabalik po sa Diyos, i-consider natin bilang pong isang ministry. Yung pagbibigay po natin, hindi lang siya simpleng pagbibigay o pagbabalik sa Diyos. Ito po ay gawain na mayroon pong spiritual impact na nakaka-encourage at nakakapagpalapit ng ibang mga tao kay Lord. You see kung ano po yung pangangailangan ng simbahan, pangangailangan po ng ministry. Salamat kay Lord kasi tayo po ay binibless ni Lord at tayo po ay ginagamit ni Lord para po patuloy na ma-extend yung kingdom niya dito po sa atin. Yung atin po mga gawain na susuportahan, yung iba-iba po mga pangangailangan ay napoprovide po sa pamamagitan po ng mga pagpapala na nag-overflow sa atin, no? At ipinapaalala po sa atin ng passage na ito na
ang Diyos po talaga, si Lord po talaga ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya yung pagbibigay po ay hindi po isang obligasyon. Huwag po natin yung tingnan bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagkakataon po. Pagkakataon na magtiwala sa Diyos bilang tagapagbigay o bilang source ng lahat ng bagay na meron tayo. At pagkakataon po na maging daluyan po tayo ng pagpapala sa iba at magdulot po ng pasasalamat sa Diyos. Kung ano man yung ibinibigay natin, maliit man o malaki, ang mahalaga ay ginagawa po natin yun ng may kagalakan at bukal sa puso. Kaya kung tayo man po ay dumadaan sa kakulangan, tandaan natin hindi po nauubusan si Lord ng supply. Siya po yung nagpaparami. Kagaya po ng sinasabi po doon sa verse na binasa natin, si Lord po ang nagpaparami ng binhi at nagpapalago po ng ating ani. Kaya maaari tayo magbigay ng may pananampalataya at kagalakan. Maraming salamat po kay Lord sa araw na ito. At today po, meron pong i-flash na mga QR code sa screen na po pwede nyo pong i-scan sa mga willing po or talagang may cheerful heart po na mag-offer po kay Lord, magbigay po kay Lord. Pwede nyo pong i-scan yung mga QR codes. At samahan nyo po ako na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga biyaya po na binibigay mo sa amin, God, for your continuous blessing. We thank you, God, dahil our lives are being used to glorify your name, to give glory to you, Lord. And we pray, God, na continue, Lord, na buhos mo yung iyong pagpapala, Lord. Yung overflowing blessing sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, Lord, na nanonood at nakakarinig ng mensahe na ito. Ingatan mo po kami, Lord, at yung lahat po ng area ng buhay namin ay binibigay namin sa iyo, including, Lord, our resources, including, Lord, our finances. We thank you, God, because you are a generous God and you are a giver, Lord. Gusto namin, Lord, na maimilik, Lord, yung ganong karakter mo. Thank you, God, for this opportunity to give back to you. In Jesus' name, Amen.